Minsan nga po yung pagsakit ng mata ko dito, pareho, tas sa sentido. Naglalabo na. Tapos kapag gaya niya may flashlight cellphone nyo, masakit agad siya sa mata ko. Itong flash ko, tanggalin ko. Di, okay lang naman, natitiis ko pa naman. Ayan po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kalingap at welcome back nga po sa aking YouTube channel, Maria Ligaya Vlog. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share mga kalingap. Huwag niyo pong skip ang ads dahil diyan po tayo kumukuha ng pantulong. At yon, sa mga matagal ko na pong viewers dyan sa aking channel, natatandaan niyo po ba tong lugar na to? Ayun, yung langka na yun, natatandaan niyo ba yon? Ayan, so sa tuwing makikita ko po ang punong yan, yan, isa lang po ang natatandaan ko dyan. Wala pong iba ko, hindi po si Ivan. So, bali ngayong araw nga po ay yun, bibisitahin po namin si Ivan ulit sa kanilang bahay. Dahil yun, nabalitaan ko nga po at binisita nga rin po niya ako nung nakaraan. Pumunta po siya sa bahay. So, yun, kaya sabi ko, i-vlog ko po siya ulit. Kukumustahin po natin kung ano po ba talaga ang nangyari kay Ivan. Bakit po siya nawala? At ano po ba ang mga plano niya po ngayon sa buhay, kasi balita ko nga po ay nagpahinga po siya ng 2 weeks. So tara po mga kalingap. Ayan, nagpahinga or parang pinapahinga po muna anong amo kasi nagkasakit nga daw po. Tara po. Ayan. Yun, ayun po si Ivan. Uy, may bago po mga kalingap. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo na parang tindahan na pinagawa po ata nila Ivan at ng mama niya. So tara po, tanungin po natin siya. Ivan! Hello! Ayan, so ito po yung dati po nilang kusina, oh. Ayan, yung dito po namin siya nung dati in-interview ni Kalingap Tata. At kung mapapansin niya nga po, kung mapapansin nyo po, ano na, bulok-bulok na. Ayan, so Ivan, anong ginagawa mo, Ivan? Sige lang, tuloy mo lang kung ano lang ginagawa mo. Nilinis ko po dito. Kakarating ko lang galing Naga. Ang dumi na. Wala na masyadong nagtatao. Gusto kong ayusin dito para kapag maulan na naman tapos maubusan na naman ng gasol, may pang extra. Oo, at ang mahal ngayon ng, ng gasol. Oo, mahal ng gasolina. Dito. So kumbaga, ano ba, nakalib ka lang muna o ano? Nakalib po akong 2 weeks. Pinalib ka 2 weeks. Saan mo muna, babe? So, yun. So, pinalib ka, Ivan? Opo, 2 weeks po ako dito. Bakit daw? Kasi po, may ano po ba kami sa ALS, meron kaming exam. 2 weeks. Tapos, kailangan ko din magpahinga at may mga nararamdaman na ako start nitong December sa Naga. Lagi po akong puyat, nagansakit. Ilang buwan ka na nga nagtrabaho doon? Nag-start po ako sa Naga ng June po. Anong taon? 2025? Opo. So, June, so matagal-tagal na rin. Pero June to December, 6 months. Mga 8 months. So, 8 months na tayong hindi nagkita. Hindi pa po. Kung isasama ko po yung pagpasok ko pa dito sa diet. Ay, oo nga, Ay, so halos Isang taon na rin pala. Kaya talagang bibigay na po yung kusina nila. Hindi na nakakauwi dito ay. At sa ngayon nga, walang tao dito sa bahay nyo. Wala po, ako lang po. So, wala sila mama mo. Wala po. Solo lang po. Simula po yung pagdating ko dito, mga 5 days na. Kasi nagtatrabaho si mama mo. So, sila mama mo, kumusta naman sa trabaho? Magkasama na po yung mga kapatid ko sa sa trabaho niya. Isinasama na po. Magkakasama sila. Isinasama na po ni mama. Oo. Yung kasi kung iiwan nga dito, walang mapag-iiwanan. At lalo't na minsan napagkano ng bahay namin. Ha? Napag-interesan din at walang tao. Ay, oo nga. Mahirap iwan. So, yung palang tindahan na yung pinagawa niyo yun ni mama mo? Opo. Bakit hindi pa nagbubukas? Halos kulang pa din po kasi pang laman ng tindahan. Hindi pa kasi nalalaman. Parang malaki yung gastos niyo dyan eh. Lalo na't sementado. Bala nga po sana namin para mas tipid. Kalahati lang semento tapos yung kalahati kahit pawid na lang. Kaso parang mas inano namin na mas practical. Oo. Para sigurado.
Balak po sana namin yung imbis na ipang semento ng kalahati, panglaman na lang muna. Kaso for safety na rin kasi pag mabantay dyan na rin po matulog Ay, oo, para sa sigurado. bagay. So, ang problema nyo dyan ngayon ay yung panglaman. Kaya hindi pa din nakakauwi si mother mo. Hindi pa po. Kasi kumbaga pinag-iipunan niya pa din yung panlaman dyan. Nung nakaraan nga po, Ano yun? muntik na yun hindi matapos talaga. Bakit? Bakit bro? Anong problema? Di ba po, gagaya ka sabi ko, mananakawan sana kami dito. Kaya ang nangyari po nun, sila kuya umalis. Wala magbabantay nung tindahan habang pinapagawa. E din nangyari na nga yung pag-alis nila mama, tapos nila kuya. Ninanakawan po yung bahay namin doon nakaraan. Tapos 2 bunso ko lang kapatid ang naiwan dito. Habang pinapagawa yung bahay. Bahay o yung tindahan? Ay, yung tindahan. Oo. Tindahan. Habang pinapagawa po namin yung tindahan, gabi po iyon. E di, 2 lang po, 2 kong kapatid dito. Tapos si mama nasa trabaho. Nag-chat sa akin si Tristan. Ay, si mama. Tapos yung kapatid si Tristan, sabi sa akin, Kuya Ivan, may tao sa labas. Tapos sinilip mo? Di po, nasa Naga po ako nun. Ay hala, o di paano? Paano yung 2 bata? Ang nangyari po nun, may tao daw, binubuksan po dito, tapos doon. E di nag-chat po ako kay mama. Nag-chat din po ako sa kaibigan ko. Sabi ko, punta ka daw dito sa bahay. Pagpunta po, sabi ko, magpatawag niya siya ng pulis. Pagtawag po dito ng pulis, Mga anong oras na ba yun? mga 12. Ay hala, alangan yung oras. Opo, 12. Tapos naiwan lang talaga yung 2 bata. Ano oras Pauwi na mo po. umuwi si mama mo sa trabaho? May kinuha lang po siya sa trabaho niya saglit. Oo. Kasi may naiwan po. Balikan lang din po. Ang nangyari na po noon, pagpunta po dito ng pulis, hindi pala tao. Ano? Kasi po dati nanakawan na kami dito. Oo. Kumbaga nagka-trauma na po yung mga bata. Oo. Nasira po yung pintuan. Nasira yan Opo. dati, inayos lang. Inayos lang po. Oo, tapos? E di, pinamagaan, sabi ko, ma, umalis na po muna kayo dyan. Takot na yung mga bata. Hindi na takot na nga. Sabi ko, ayusin ko muna po yung bintana. Tapos mabili na lang akong doorknob. E di yung tindahan na nga po na yun na ginagawa, hindi pa. Hindi pa tapos. Sabi ko, ma, sige na ma, padala na ako pandagdag para dyan sa tindahan. Tsaka na lang po kayo maglipat pag naayos ko na yung bintana tapos yung pintuan. Hindi, nauna na po tapos yung tindahan. Kaya nauna yun. Pero ano pala yung bumubukas ng pinto? Hindi pala tao. Aso. Ay, kaloko naman. Kasi may trauma na po yung mga bata. Oo. Kasi nung naandito po kami nun, doon nga po nanako yung cellphone namin. Aso lang pala na parang nangingirag. Tapos syempre bata yun sila. Opo. Takot na sila. Kasi naman si mama mo dapat wag niya nang iwan yung 2 bata. May nalimutan daw pong gamit ay kaya balikan lang Dapat din. wag niya nang iwan. Saka, ang bahay niyo sa totoo lang, simula nang nawala si papa niyo, nag-sialisa na din kayo kasi kanya-kanyang trabaho na. Oo nga. Pero kung kayo ba, kung may choice lang ba kayo, Ivan, mas gugustuhin niyo ba na andito na lang din muna kayo? Kung may choice. Kumpara sa ano? Kung may choice ka ba, gugustuhin mo na mag-focus na lang sa pag-aaral mo? Kaysa maging yung self-supportive ba? Na nagtatrabaho, tapos nag-aaral. Ang hirap kaya nun. Kung gugustuhin ko po, mag-aaral ko talaga. Kung may choice ka lang na mag-focus sa pag-aaral, mag-aaral ka na lang. Kaya, yun, para sa akin, maganda nga siguro kung malamanan yung tindahan ni mama mo. Kaya nga po sabi ko kay Para mama, kahit papano, may mapagkakakitaan si mama mo. Tapos yung mga kapatid mo, kahit andito na lang din. Diba? Yung sabi ko nga po kay mama, kapag nalamanan po yung tindahan, hindi na ako matrabaho, mag-aaral na lang po ako. Tapos pag mauwi ako, dyan ako sa tindahan. Oo. Tapos kung pwede atang mag-sideline ka, ibang ano na lang. Ibang sideline na lang. Anong? Yun nga po nasa isip ko ay. Ibang ano na lang.
Magtulungan na lang kayo ni mama mo. 'Di ba? Kasi kung sabi mo, nagkakasakit nga. Doon nga po yung problema ko, yung katawan ko. Kaya umuwi muna ako dito, pahinga din. Kaso parang di ako makakapagpahinga dito eh. O kasi madumi. Dumi, daming asikasuhin pa. Pero sabi mo nga 2 weeks, so kumbaga may ilang araw ka na din na nakapagpahinga ka. Marami na rin po kasi ditong kalat. Baka mamaya may aas pa dito eh. Oo nga. Nakatakot pati. Kagaya nga no. Ano yun? Bakit may ganun? CR nyo ba yun? Ay hindi po. Mga budiga lang po yung mga lagay ng mga hindi nang nagagamit na gamit. Ah, dapat tinatanggal na yan, Ivan. Yan nga po susunod Kasi ko. baka may ahas na dyan. Baka may kubra. Kagabi nga po natutulog ako. Kala ko ahas na yung nasa uluhan ko. Oo. Kaluka ka. Eh, sulo ka lang dito? Sulo lang po ako. Buti nakakapagsulo ka. No choice din naman po. Pero ano na rin to? Sila kuya mo, kala ko natutulog sila dito. Bihira lang po kapag may pasok. Ay, pag wala pong pasok. Saan sila tumutuloy? Sa Talisay po. Ah, doon sa pamilya ng babae. Ah, ayaw ba nila yung dito na lang? Magstay na lang dito? Mas malapit po kasi yung trabaho nila eh. Trabaho ni kuya. Ah, Tapos, ang eskwelahan din po sa Kamambugan. Tapos yung asawa niya, nagtatrabaho din ba yun? Nag-aaral po. Ah, nag-aaral ulit. Pinagpatuloy nga po. Ah, okay. Oo, tama yun. Kaya huwag mong gagayahin muna si kuya mo, mag-asawa ka ha. Ayoko. Oo, kasi, naku, mahirap ang buhay. Sapat nga lang yung sahod ko para buhayin ako. Oo nga. Oo, para buhayin ka lang talaga. Yung katotohanan talaga nun. Nag-asawa pa kaya. Kaya nga po kahapon, inayos ko na rin yung bintana namin. For safety, panigurado. Alin bitana ito? Yun po. Ay, Yun po oo yung nga. sinasabi ko kanina. Oo. Ito. Tapos yung Grabe si mga, Ivan. Oh. yung mga binabaklas ko po, galing din dyan. Ito po yung isa. Andun po Ah, yan. okay. Pinampalit ko. So, tinanggal mo pala yun. Ito na po yun. Ngayon, ito naman gagawin ko pang gatong. Oo nga. Ayan. Tingnan nyo ito, oh. Marupok na din to, oh. Kailangan din kasi ng tao sa bahay. Di yan nalagaan. Ivan, kasi nga, pag yun nga. Saka to, sayang to. Ilang buwan na din kaya to nakatingga. Alin po? Ilang buwan na to nakaganto lang. Itong tindahan nyo, ilang buwan na? 3 po. Dalawa po ata, 3. 3 buwan? Mm. Sayang naman. Sayang. Magkano na nagastos ninyo dito? Ewan ko po kay mama at si mama nagbabudget ng pera ay. Siguro mga nasa... Binibigay mo lang kay mama mo? Siya nagbabudget. Ay, grabe. So, kumbaga, nagtatrabaho ka talaga, hindi lang para sa sarili mo. Para sa kanila. Para sa kanila. Pero sabi mo nga kanina, yung kinikita mo is talagang kayang gastusin lang para sa sarili mo. Pero ikaw nagtitiis ka na lang, ganun ba? Tiis na lang kaya po baga pumayat Oo nga, ako. pumayat ka nga, Ivan. Pumayat ka nga. Ay, buhay. Pero pag nakapasa ka dito sa ALS mo, anong grade mo na dapat? Grade 11? 12 po. Grade 12 ka na. Mm. Ngayong darating na pasukan. Opo. Pag napasa ko. Pag naipasa mo. Dapat naipasa mo. Sana nga, kaya nga puyat ako. Halos kakagising ko lang din. Kaya nagdiretso na ako pagkagising kong kalat. Tama yun. Kasi, ikaw ba, kung ikaw tatanungin, gusto mo rin ba na sama-sama na kayo nila mama mo? Kasi mahirap din yung hiwa-hiwalay kayo ay. Mas masaya po pag sama-sama. Yes, tama. Tapos si mama mo, kumbaga, ang iisipin na lang yung dito yun sa pang-araw-araw nyo. Maliban pa sa pang-araw-araw nyo, may iba pa ba kayong iniisip na mga bayarin, ganun? Kaya, Wala naman po. Ito lang pong tindahan. talagang gusto nyo lang magpundar. Magpundar. Kaya talagang si nanay nagsusumikap din. Opo. Kasi kung tutuusin, kung sa pagkain, pamasahe ng mga kapatid mo, kaya rin naman ninyong dalawa ni nanay. Kaya po may trabaho Kaso, naman. syempre, kumbaga nga, pag dito lang naman nga kayo sa bahay, wala namang negosyo or wala namang trabaho, kaya nagtatrabaho kayo. Opo. Ganun nga po. Yun, so ganun po. Buti nga di pa naisipan ni mother na mag-asawa.
Ayaw pa po. Talagang parang tinutusok, ganun. Opo, hanggang dito ko ito. Tapos parang binabaklas yung bato ko. Sobrang sakit. Hala, katakot. Baka yung aneurysm daw yun eh. Aneurysm. Hindi ko Kaya po hindi ka pa talaga pwede magtrabaho din. Nakawala naman po siya, pero minsan nasumpong agad. Nakawala. Ganun. Sa kapag puyat ka, huwag ka maliligo. Hindi po, kanina lang po naligo. Huwag Alas ka 11. maliligo. Sige, magpahinga ka na muna, ha? Sige po. Tapos kapag gabi po, di maraming ilaw-ilaw, mga ilaw ng motor, sa tabing kalsada. Ang paningin ko parang nagbablurred siya, parang nadubling, tas parang nagkakatubig-tubig. Wala. Anong paningin ko? Nag-try ka na ba magpatingin sa mata? Hindi po. Wala, baka sa mata yan. Kasi yung pagsakit-sakit din ng ulo, hindi rin normal yan. Ganyan din ako, kaya nga nagpasalamin ako, Ivan. Gaya nga po ngayon, no? Parang nagdidilim naman po patingin ko kasi masakit talaga sa ulo. Hala. Dapat pala, mabigyan ka rin pagkakataon, mapacheck up. Kung sakali gusto mo magpa-check up? Tipid po ako. Di po muna. Oo. Hindi, malay mas natin, di magastos ba, kasi may yun. makatulong. O kasi baka delikado din yung nararamdaman mo. Natitiis pa naman po. Hanggang kailan ka nga magtitiis? Di ba? Pati, mahirap pati kapag sa ulo yung nararamdaman mo. Saka sa mata. Kasi meron yan yung parang nabubulag. Ganun. Di naman sa tinatakot kita, pero Hindi po. health is wealth. Naintindihan ko po, pero talaga masakit ng utak ko ngayon. Oo. O sige, magpahinga ka na lang muna. Ha? At kung puyat ka nga. Huwag mo naman ang pag-aasawahin si mother mo. Kasi yun, mahirap ang buhay. Saka si Elnea, dalaga na si Elnea. Padalaga na. Padalaga na. Asan yung susi nito? Dala po ni Kuya Brian. At Dala ni- malilimutin po ako ng gamit ay. Bilis ako makalimut. Ayan. O, buti nga may ganito. Pwede rin magtinda-tinda si nanay ng mga gulay-gulay, gano'n. So, sari-sari store. Tapos tatanggalin lang yan, di ba, pag nag-opening. Sa plano nga po namin, pwedeng maglagay dito yung pwedeng kainan. Yan, magluto-luto si mother. Dudugtungan lang po namin konti, kahit doon sa kabila. Pag mayroon ng panggastos. So, ang lote nyo ba hanggang dyan o sa bakod? Sino po yan? Yung boundary po na yan. Hanggang dyan Oo, lang po. hanggang dyan. Opo. Sakop. Oo. So, yun, sayang naman yung bahay nyo kahit pa paano eh. Maayos naman po ang bahay nila, Ivan. Kaso nga, yung pagdating po sa pag-aaral ni Ivan, syempre wala na po siyang tatay, nanay na lang, tapos may dalawa pang kapatid na nag-aaral. Kaya yun, kaya sa ngayon po self-supportive si Ivan. Pwede siguro yun na pa-sideline ka na lang kapag halimbawa nag-aaral ka ulit, na dito na sa malapit. Pwede naman siguro yun. Pwede po yun. Oo. Ba't ka ba kasi napunta sa Naga? Ewan ko din po. Kasi dati po, di pa ako makamove on kay Papa nung namatay siya. Kaya gusto magliwaliw. Hindi lang po yun. Kasi, di ba po nag-aaral pa po ako noon. Pag nauwi pa ako din sa bahay, solo ako. Di maiwasan lungkot at solo na nga lang ako pag umuwi galing eskulahan. Napadala lang si mama sa akin, pang konsumo ko, para sa pag-aaral, ganyan. Hindi, Naboring ka din. hindi lang po sa boring. Malungkot po talaga. Malungkot. Tapos sabi ko, parang gusto ko mo nagpakalayo. Naghanap po ako ng trabaho. Oo, sa bagay. O kasi nga biglaan yung pagkamatay ni Papa mo ay. Saka kumpleto kayo nun, Kompleto po Kung kami. nandito po si kami Papa nun, mo, di nga kayo naghiwa-hiwalay, Hindi po, nandito Kahit lang may po sakit kami. si Papa mo. So, pero ngayon nakamove on ka na sa pagkawala ni Papa mo. Or naalala mo pa rin? Naalala pa rin. Naalala mo pa rin. Sabihin minsan nakamove on, pero yung lungkot, nandyan pa rin. Paano yan pag andito na kayo ulit nila mama mo? Baka maisip mo ulit yun. Na magpakalayo-layo. Ganun. Dapat siguro ang fokusan mo, Ivan, yung pag-aaral mo. Pag-aaral po talaga gusto kong fokusan. Para, kumbaga kahit grade 12, makatapos ka.
Di ba? Nakakamiss kaya yung pag nasa Naga po ako, nasa taas lang ako, second floor ako. Nakita ko yung mga estudyante naglalakad. Nainggit ka? Nakakaingit. Sabi ko, ako modular lang sila pumapasok face to face. Sumali naman natin. Ano? May mensahe ka ba sa mga viewers natin ngayon na kasi karamihan ng viewers ko ngayon ay Ivan is hindi ka nakilala. Kasi ibang viewers ko na ngayon mga microshoners. Unlike dati na kumbaga iilan lang din yung mga nanonood sa'yo. So ngayon, kumbaga, di ko naman ipapangako pero kahit papano ay iba na naman yung mga viewers na makakapanood sa'yo. Anong mensahe mo sa kanila? May mensahe ka ba sa kanila? Meron po. Sa mga nakakapanood po nito, syempre unang-una po pagdating sa pangangailangan po natin, kailangan po din natin syempre diskarte. Hindi po natin kailangan umasa sa mayroon. Pag wala po tayo, dyan po tayo makakaisip kung ano pong kakayanin natin pagdating sa financial. At sa pangalawa naman po, habang meron po nagtutustos sa pag-aaral po natin, huwag po tayo titigil mag-aral. Di lang din naman po yun pagdating po kapag nawalan po tayo ng mahal sa buhay. Huwag po tayo magiging mahina. Lalo po natin lakasan. Kasi pag nagpadala po na tayo sa emosyon natin, imbis yung pag-iyak natin, sayang lang sa oras yung pagmumukmuk. Galawan na lang po natin. Yun lang po. Yan, tama. Tama nga naman. Kaso ang tanong nga, yun, kung sakali, halimbawa, may tutulong sa inyo na malaman ng tong tindahan nyo, si mama mo ba, kung sakali willing kaya siya na mag-stay na lang dito sa bahay nyo para malaga yung mga kapatid mo? Willing po isa ako. Willing naman siya. Kasi sabi ko po kay mama noon kapag ako mama nakaipon, pero di ko pa sigurado kung kailan. Dito na lang kayo. Magbabantay yung tindahan. So, payag naman siya. Payag po. Kasi mas maganda pa rin yung mapukusan niya yung dalawang bata. Kasi kung matatandaan nyo po, yung dalawang kapatid ni Ivan, hinatid sundo yun ni Junjun. Habang si nanay ay nagtatrabaho doon kasi nga malayo yung school, hindi na hahatid sundo ni nanay. So si Junjun po yung naghatid sundo hanggang sa malapit na nung magbakasyon. Oo, yun po ang kwento nun. Kaso, nung nung nakaraang ereskwelahan, yun, hindi na po natin sundo ni Junjun kasi doon na nga po sila nagstay din sa trabaho ni nanay. Tas ang dami na din namin ng pinagkaabalahan. Ayun. Kaya yun, sana po sa mga nakakakilala po dyan ulit kay Ivan, silang Kaaboy, siya po yung dating kalabtin po ni Reynalyn. Sana matulungan po natin siya, pati na rin po ang kanyang nanay. Dahil gustong-gusto po talaga niya mag-aral at may pangarap po talaga sa buhay si Ivan. Gusto niya pong makatulong sa kanyang mama at sa kanyang mga kapatid. At syempre, wala naman pong masama na kung bibigyan tayo ng pagkakataon na maging tayo, yung bagang self-support sa pag-aaral natin, yung nagtatrabaho, nag-aaral, okay din naman po yun. Kaso nga, magiging epekto nun dun sa katawan natin. Kasi nga, di ba kung ano-ano na yung nararamdaman mo. May bata ka pa. Oo nga, nakaipon ka nga, nakapundar ka nga. Kaso nagkasakit ka. So, yun po yung iniiwasan natin. Kaya, yun, nandito ako muli Ivan dahil yun nga para yun maging daan, tulay na mapanood ka na ating mga viewers. At syempre ako rin tutulong din sa abot na ang makakaya ko. Gaya nga nito na ibablog kita. At yun nga, may nagpapabigay din sa'yo ng ng munting panggaragastos. Tita Evelyn from Italy. Ayan, kasi napanood ka niya doon sa live ko. Sino po? Tita Evelyn. Evelyn. From Italy. 1,000 pesos. Ayan. Panggaragastos mo daw habang wala kang trabaho. Kasi syempre, no work, no pay. No work, no pay. Tita Evelyn, maraming salamat po dito. Dami na po ako dito mapagagastusan. Lalo't ngayon, walang trabaho, tipid ako. Oo nga. Oo, tapos, di ba sabi mo is mag-ALS ka? Oo. Mag-exam po kami. Mag-exam ka sa ALS, di ba? Para kahit papano, may panggaragastos ka, saka magmamahal na araw. Oo nga po. Di ba? Oo, parang kumbaga, gusto mo naman magsiresimba, wala kang pamasahe, or
bagang magmuni-muni. Hindi mo Oo, ngayong mahal na araw. At hindi lang yan, kasi malay natin, may mga magpaabot pa sa'yo ng tulong, maalala ka nila ulit. Kasi alam mo ba dati, may mga viewers din ako na naghahanap sa'yo, sa amin dalawa ni Kuya Tata mo na, asan na si Ivan? Ba't din nyo na pinablog? Pinabayaan nyo na si Ivan? Ganon. Oo, pero sabi ko nga, hindi pa namin pinabayaan si Ivan. Napunta siya sa ibang lugar kasi nga nagtrabaho siya. Pero akala ko nga talaga tumigil ka na. Hindi po ako tumitigil. Yun ang sabi ko sayang naman si Ivan. Tumigil sa pag-aaral. Sabi ko sa bagay, di ko siya masisisi kasi nga parang siya ang katuwang ni mama niya. Kaya yun. So, yun. Sana marami pa po tayong mapukaw na damdamin. At sa mga nice po sa akin mag-message sa aking Facebook page, Maria Ligaya Vlog, pwede nyo po ako i-message doon. Ang aking po profile picture ay yung kaming dalawa po ni Krista. At yun, man po ang inyo ipaabot, iparating kay Ivan ay makakarating po yan. At proud na proud po ako kay Ivan kasi nakapagawa sila ng tindahan. Kasi syempre malaki-laki rin po yung gastos na nagastos nila dito. So syempre sa panglaman, mas maganda na malalamanan nga naman nila. Malaki-laking puhunan na rin, di ba? Kung sakali. Kaya nagbabalak pa po talaga siyang magtrabaho ulit. Pero yun nga, kung mabibigyan nga na po siya ng pagkakataon na mag-focus na siya sa kanyang pag-aaral, bakit po hindi? Kasi napakabata pa rin po ni Ivan. Ilan to ko na Ivan? 19 po. 19. 19 years old. Kaya yung parang si Queen di ba? Oo. So, yun. At sana, balang araw, may makatulong din sa pag-aaral mo, Ivan. Sana. Sana't lalaki ka. O ikaw ang ni mama mo. Ikaw ang pag-asa ba? Oo nga po. Oo, na makatulong sa kanya. Basta wag ka lang muna mag-aasawa. Yoko. Ha? Ayan. So, ayan, pa-support na rin po ng channel po ni Kuya Santos Matubang at na vlog Kalingap Prab at ang buong Kalingap team, lalong-lalo na po Kalingap Tata, Kalingap Mikoy, Kalingap Rain. Ayan. At yun, maraming salamat po sa mga microshoners, sa lahat-lahat po na nagpapalipad, na nunood ng aking premiere, na aking live, na aking mga charity upload. Thank you so much po sa wala sawa pong nag-share po ng blessings kay Tita Evelyn from Italy, kay Tita Jo from Hong Kong, shout out din po kay Ate Jocelyn Bayer na nagbigay din po ng munting regalo kay Janela, kay Mami Beth from Zamboanga, yan, salamat po. Kay Sir Mario Segura, shoutout po. Sa anonymous sponsor. At sa lahat-lahat po. Kay Tequila Ram, ayan, kay Ate Melgo, kay Ate Beb, shoutout po sa inyong lahat. At sa lahat-lahat po ng walang sawa pong tumutulong sa akin para maipatuloy ko rin po ang aking pagiging charity vlogger. So muli po, ako po si Maria Ligaya Vlog, ang babaeng kahit may problema, pero maligaya. Bye-bye. Bye po.